Okay guys, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-flush ng ating radiator coolant. So sa pag-flush ng radiator coolant, dapat guys yung makina nyo is malamig. Okay? So huwag nyo gagawin itong flushing kapag mainit pa ang inyong makina kasi maaari kayong mapasok ng mainit na tubig galing sa radiator. Okay? Tapos ang mga kakailanganin natin ay ito, isang container ng mineral water. Okay, cost yan 35 pesos. Meron akong 6 liters na distilled water, and then itong mga tabo. Tapos meron tayo ditong container na may marking na 1000 ml. Okay, kailangan natin yan for accurate measurement. And then meron ako dito mga coolant. So itong coolant na to ay kailangan i-mix sa tubig. So, ang gagawin muna natin guys is, so, alisin natin yung radiator cap. And then, ito, sa reserve, igilid muna natin, okay? So, next is, tatanggalin natin itong clamp na ito. And then, hugutin natin yung upper radiator hose. So, hindi siya kaya ng isang kamay guys eh. So, kailangan ko muna ibaba yung camera. Tsaka, gamitin natin yung dalawang kamay natin. Okay? Okay, so luwagan lang natin yung clamp. And then, i-atras natin para mahila natin yung hose. Yan guys, so medyo mahirap siyang tanggalin. Yan. So, natanggalin natin. And then, gawin natin sa ating upper radiator hose ay igilid mo natin siya ng mabuti. Okay, para sa pag-flushing ay hindi tumama yung tubig sa mga electrical parts. Okay, so yan. So ito, pansin natin, meron siyang pinahid na gasket sa dating owner para sure na walang tatagas na tubig. So ang gagawin natin next ay buhos natin itong mineral water. Okay, ito ay 30 pesos lang guys sa mga water refilling station. So we choose mineral water kasi nga may iwasan natin yung mga kalawang or mineral deposits. So kumuha ko ng timba para masalin ko yung mineral water kasi mag-isa lang tayong kumukuha ng camera. Nagbo-vlog tsaka nag-flashing, so medyo hirap tayo sa dalawang kamay. Okay, so gagawin natin ay start na natin yung makina. Okay, neutral. And then, on natin. Yan guys, so nakita nyo, nag-start ng lumabas yung tubig. So start na tayo maglagay ng tubig sa ating radiator. So make sure guys na continuous ang paglalagay nyo ng tubig para hindi siya overheat kasi kailangan ng radiator ng tubig para mapalamig yung ating makina. So kung mapansin natin guys, medyo malinis pa yung nilalabas na tubig. Okay, sa iba kasi yung mga unit or mga sasakyan may mga kalawang na lumalabas. Ibig sabihin, matagal lang hindi na-flashing yung kanilang radiator system. So, observe natin guys kung may mga lumalabas na ibang kulay. So, example, hindi pa kayo nakakulant and then nag-flush kayo. Pure water lang yung gamit niya simula sa umpisa. And then, pag napansin nyo may kulay brown or makalawang, so ituloy-tuloy nyo lang yung inyong flashing. Okay? Hanggang sa maging malinaw na yung tubig na lumalabas sa ating upper radiator hose. So sa case ng sasakyan ko is
malinis pa yung tubig galing sa radiator. Yan, clear yung lumalabas na tubig. So guys, nga pala, first time ko lang itong gagawin, kaya na-surprise din ako na medyo malinis pa yung kanyang radiator from the previous owner. Kasi nga, nabili na natin to second hand last December 2023. Kaya we need to change everything, replace everything para sure tayo na maganda yung takbo ng ating sasakyan. Okay? So, tuloy-tuloy nyo lang guys hanggang sa maging clear na yung lumalabas sa ating radiator hose. Yan guys, no? Very clear siya. So, naubos ko yung isang balde. Actually, may natira pa. Okay naman yung flashing natin. Wala naman tayong nakita mga kalawang. So, okay na yung okay na siguro yung kalahating container ng mineral water. Okay? So, patayin muna natin yung ating sasakyan. Okay? Dahil tapos na yung flashing natin. So, next guys is magtitimpla na tayo ng ating coolant. Okay? So, this is 6 liters na distilled water. Okay? And then, meron tayong 3 liters na coolant. So, itong coolant na to ay puro. Okay? So, hindi siya pwedeng ilagay directly sa ating radiator kasi nga, hindi pa siya natimpla. Okay, so nagbawas tayo guys ng ng distilled water na 3 litro. So, nakalagay niya 1 liter. Okay, so sure na 1 liter siya. So, ang gagawin natin ay ihalo lang natin dito sa distilled water. Okay? So, kaya distilled water para guys, maiwasan din yung contamination sa ating sasakyan, sa ating radiator. Kasi nga, malakas ma-build up ng kalawang kapag galing sa gripo or sa poso yung ating mga ginamit na tubig. Okay, so halo lang natin. So, ang mix nito guys is 50-50. Okay, or 1-to-1 ratio. So, 50% coolant at 50% water. Okay? Kung 3 liters yung tubig nyo, so 3 liters din yung ating coolant. So, total niya ay 6 liters na mixed coolant. Okay? So, salin natin yung pangalawang litro. And then last, itong isang 1 liter na purong coolant. So, salin natin guys. Okay, mukhang bitin siya. Okay. So, basta sure tayo na 3 liters yung nabawas natin sa ating distilled water container. Dahil gumamit tayo ng measuring cup or measuring bottle na may label ng 1 liter. So, yan guys. So, ito na yung ating mix na 50-50 solution ng coolant at tubig. Okay guys, so yan na. Binalik ko na yung radiator hose and then naglagay ako ng sealant, okay, gasket sealant para make sure din na hindi siya tumagas, okay? So, pag naglagay tayo ng sealant, pagpahingin mo natin mga 30 minutes to 1 hour bago mag-take effect ang gasket sealant. So, next guys is after natin magtimpla ng coolant, so make sure ulit na malamig na yung ating radiator. And then, unplug natin itong plug drain ng radiator. So, ito ay plastic lang. Kaya dapat hindi siya gagamitan ng mga tools or mga pliers. Kasi ito ay madaling masira. So, dapat kamay lang yung gagamitin natin pang open at pang close. So, dapat make sure yung radiator nyo ay nakapagpahinga na para yung tubig is medyo malamig at hindi kayo mapaso. So, nag-drain tayo para in preparation sa ating pag-refill ng coolant. Okay, so start na nating ilagay ang ating mixed coolant sa ating reserve muna. Okay? So, pwede tayong gumamit ng imbudo para sure na hindi matatapon yung ibang coolant. So, gamit kayo ng flashlight guys para ma-check natin kung nasaan na yung coolant natin. So, silipin nyo lang saan yung low and full. Okay? So, yung guhit niya dapat hanggang doon lang. So, wag nyo i-overflow yung coolant. So, dapat kung saan lang siya nakalagay. So, lagyan natin ng flashlight yung likod ng coolant para makita natin yung level niya. So, makita natin meron siyang orange and green. Okay, so yung green part is yung level ng coolant natin. So, hindi pa siya malapit sa full.
Okay, so kailangan pa natin magsalin ng coolant. Okay, so pag nalagyan natin ng coolant yung reserve, so takpan na natin. Okay, make sure na okay yung pagkakatakip para walang tagas. And then nagsalin na rin ako guys ng coolant sa ating radiator. Ang gagawin natin ay i-start na natin yung engine ulit. Okay? So lagi tayo habang umaandar yung makina. So mapapansin nyo guys, meron siya mga bula-bula. Kasi nga tayo ay nakapag-flush kanina. So may mga hangin na nakapasok sa radiator. So kailangan nyo mawala guys. So hayaan nyo lang na mawala siya. So mapapansin nyo may mga bulang malalaki. Okay, so ibig sabihin na lumalabas na yung mga trap na air sa loob ng radiator. And then kung pamansin natin, meron siyang mga dumi-dumi. So yan yung mga parang kalawang na build up sa loob ng ating radiator. Okay? So good thing na lumabas siya para totally malinis ng ating radiator. Okay? So hintay lang natin ma-reach ng makina yung kanyang tamang temperature, saka mag-open yung ating thermostat valve. Then kapag nag-open na yon, ay higop na siya ng tubig papuntang engine block, and then lulubog na siya yung tubig, and then saka tayo magsasalin ulit. Okay, so yun lang yung cycle. So dapat ready nyo lang yung coolant nyo guys. So balik tayo guys after natin ma-reach yung engine temperature, pag nasa gitna na yung gauge natin. Okay, 15 minutes later. so pwede tayong mapalit ng coolant or mag-flushing every 1 year para maalis yung mga lumang coolant sa loob, and then mapalitan ng bagong coolant. Yun, pumitik na yung ating radiator fan at nag-open yung ating thermostat valve. So lumubog na yung tubig. So add tayo ng coolant. Okay, so nakapasok na siya sa ating engine block. And then mamaya mamatay ulit yung fan para magpalamig, and then wait ulit natin siyang pumitik or umandar ulit. Okay? So yan guys, nakapatay ulit siya. Nagsara na yung thermostat valve sa ilalim dito sa may lower radiator hose. So check natin guys kung barado yung tubo nyo. Pisilin nyo lang yung upper radiator hose. Yan. So kapag merong pressure, ibig sabihin okay yan. Ganoon din sa baba. Okay, press natin. Ayan, bumubulwak. So umandar ulit yung fan. Top up ulit. Yan. So ganoon lang yung cycle guys. So I think okay na yan guys. So sasara na natin. So yan guys, no. So kung okay na yan, ilagay natin itong ating radiator cap. Yan, make sure na nakasarang mabuti yan at nakaipit ng mabuti. Okay. Okay, so again guys, yung pag-flushing ng ating radiator at pagpapalit ng coolant. Okay guys, that's it for today's video. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please like, subscribe, and share na rin. Okay? Hit the notification bell para updated tayo sa mga next na video natin regarding sa ating Toyota Corolla. See you guys on the next video. God bless.